Isipin mo isang buong baryo ang biglang naglaho. Hindi nasira, hindi nalunod, basta na lang nawala na parang bula. Ito ang kwento ng San Lazaro, ang baryong kinain ng katahimikan. Matapos humagupit ang isang napakalakas na bagyo, isang balita ang gumimbal sa lahat. Ang liblib na baryo ng San Lazaro, na dati puno ng buhay, ay natagpo ang ganap na tahimik. Nang dumating ang mga awtoridad, isang nakakakilabot na tanawin ang bumungad sa kanila. Ang mga bahay ay buo, walang sira, pero walang katao-tao. Ang mas nakapangingilabot sa bawat hapagkainan, may nakahain na pagkain. Kanin, ulam, mga inumin. Pero lahat ay malamig na. Tila ba bigla na lang silang tumayo sa gitna ng hapunan at hindi na bumalik. Ako si Lara, isang mamamahayag na laging uhaw sa kakaibang kwento. Nang mabalitaan ko ang tungkol sa San Lazaro, alam kong kailangan kong puntahan ito. Para sa akin, ito na ang kwentong magpapasikat sa akin. Kasama ang aking cameraman na si Ben at driver na si Mang Tonyo, tinahak namin ang maputik at sirang daan patungo sa misteryosong baryo. Pagdating namin parang huminto ang hangin. Ang tanging maririnig mo ay ang sarili mong paghinga. Ang mga bahay na gawa sa kahoy at yero ay nakatayo pa rin, ngunit nababalot na ng kakaibang aura. Pinasok namin ang unang bahay. Gaya ng nasa balita, may pagkain sa mesa. Inamoy ko ito. Walang amoy ng pagkabulok. Parang kahapon lang inihain, pero malamig na parang yelo. Habang kinukuhanan ni Ben ang paligid, napansin ko ang isang bagay sa pader. Isang simbolo, isang bilog na may paikot na linya sa gitna, parang mata na hindi nakamulat. Nakita rin namin ito sa iba pang mga bahay. Tila isang marka na iniwan ng kung sino man. Lara, tingnan mo to, tawag ni Ben. Itinuturo niya ang isang kalendaryo sa dingding. Ang petsa, Oktubre 23. Ang parehong petsa sa lahat ng kalendaryong nakita namin sa bawat bahay. Paulit-ulit, na-stuck sa iisang araw. Nagsimula ng dumilim at mas lalong naging mabigat ang pakiramdam sa lugar. Ma'am Lara, parang hindi maganda dito. Uwi na kaya tayo? Sabi ni Mang Tonyo na halatang kinakabahan na. Sandali na lang Mang Tonyo, kailangan ko lang ng sapat na materyal, sagot ko. Kahit na ako mismo ay nagsisimula ng makaramdam ng takot. Habang naglalakad kami sa gitna ng kalsada, may narinig kaming kaluskos mula sa isang eskinita. Itinutok ni Ben ang kanyang kamera. Walang tao. Pero sigurado akong may narinig kami. At doon sa isang madilim na bintana, may nakita akong anino. Isang mukha. Nakatingin sa amin. Bago ko pa masabi kina Ben, nawala na ito. Pinasok namin ang isa pang bahay na mukhang mas malaki kaysa sa iba. Sa isang kwarto, nakakita ako ng isang maliit na diary sa ibabaw ng kama. Binuklat ko ito. Sulat kamay ng isang batang babae na nagngangalang Ana. Diary. Basa ko ng malakas. Sabi ni nanay, may darating daw na bisita. Kailangan daw naming maghanda. Lahat kami kailangang maghanda. May kakaibang marka na iginuhit si tatay sa pader. Sabi niya, para daw sa proteksyon. Pero natatakot ako. Gabi-gabi, naririnig ko ang kampana. Kahit walang tao sa simbahan. Kampana? Napatingin kami sa direksyon ng lumang simbahan ng baryo. Luma na ito at tila guguho na. Imposibleng may tumutugtog pa roon. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Sabi ni Lola, ang kampana daw ang tawag. Kapag tumunog ito sa hating gabi, kailangan naming sumunod. Kailangan naming maghintay sa gitna ng kalsada. Darating daw ang tagasundo. Pero bakit parang ayaw ni nanay? Nakita ko siyang umiiyak kagabi. Ang huling entry ay ang pinakanakakakilabot. Ang petsa, Oktubre 23. Diary, malapit na ang hating gabi. Rinig ko na ang kampana. Hawak ni tatay ang kamay ko. Sabi niya, wag daw akong bibitaw. Paalam. Bigla narinig namin ang isang mahinang tunog. Isang tunog ng kampana. Isang beses lang. Mahina pero malinaw. Nagkatinginan kaming tatlo. Ang relo ko, 11:58 p.m. Ano yon? Tanong ni Ben, namumutla. Imposible, sabi ni Mang Tonyo habang nanginginig. Tara na, alis na tayo dito. Pero huli na ang lahat. Eksaktong hating gabi, umalingaw-ngaw ang malakas na tunog ng kampana. 1, 2, 3,
12 beses. Ang tunog ay hindi nanggagaling sa simbahan. Parang nanggagaling ito sa lahat ng direksyon. Sa ilalim ng lupa, sa mga pader, sa hangin. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. At pagkatapos, nagsimula silang lumabas. Sa gitna ng kalsada, mula sa kung saan, lumitaw ang mga anino. Unti-unti silang nagkahugis. Mga lalaki, babae, bata. Suot nila ang mga damit na iniwan sa mga bahay. Ang kanilang mga mukha ay blangko. Ang kanilang mga mata ay walang buhay. Nakatayo lang sila, nakatingin sa amin. Ben, kuhanan mo to. Sigaw ko, pero nang lumingon ako, wala na si Ben sa tabi ko. Ben? Mang Tonyo? Tinawag ko sila, pero walang sumasagot. Tumingin ako sa paligid. Ang van namin, naroon pa. Pero wala si Mang Tonyo sa loob. Ako na lang mag-isa. Doon, sa gitna ng mga anino, nakita ko sila. Si Ben, hawak pa rin ang kanyang kamera, nakatayo ng walang imik. Si Mang Tonyo katabi niya. Ang kanilang mga mata ay blangko rin. Naging bahagi na sila ng mga anino. Napaurong ako, puno ng takot. Anong nangyayari? Isang matandang babae mula sa mga anino ang humakbang palapit sa akin. Ang kanyang mukha ay pamilyar. Siya ang nasa litrato sa bahay kung saan ko nakita ang diary. Ang lola ni Ana. Bawat taon, bulong niya, ang kanyang boses ay parang hangin. Sa anibersaryo ng delubyo, bumabalik kami. Ang bagyo ang kumuha sa amin, pero ang kampana ang tumatawag sa amin pabalik. Anong delubyo? Nanginginig kong tanong. 100 taon na ang nakalipas, sabi ng matanda. Isang malakas na bagyo ang lumunod sa buong San Lazaro. Lahat kami ay namatay habang naghahapunan. Walang nakaligtas. Bawat taon sa parehong petsa, bumabangon ang aming mga kaluluwa. Naghahanap ng mga bagong residente na makakasama namin sa aming walang hanggang paghihintay. Ngayon ko lang napansin, ang mga damit nila, kahit mukhang moderno, ay may bakas ng luma. Ang mga mukha nila, transparent. Ang mga simbolo, dagdag niya, itinuturo ang marka sa pader. Iyon ang selyo na nagkukulong sa amin dito. At ang bawat bagong kaluluwa na dumarating ay nagpapatibay sa selyo. Ang mga nakahain na pagkain. Ang kalendaryong nakastuck sa iisang petsa. Ang pagkawala ng aking mga kasama. Lahat ay nag-uugnay. Hindi sila nawala. Sila ay tinawag. At ngayon, ako naman ang tinatawag. Ang matandang babae ay inilahad ang kanyang kamay sa akin. Sumama ka na sa amin, Lara. Tapusin mo na ang iyong kwento. Maging bahagi ka na ng San Lazaro. Sa likod niya nakita ko si Ben at si Mang Tonyo, nakalahad din ang kanilang mga kamay. Ang kanilang mga mata ay nangungusap, nagyayaya. Nasa akin ang desisyon. Tatakbo ba ako at susubukang iwan ang baryo, kahit alam kong baka hindi ako makalabas? O tatanggapin ko ang aking kapalaran at magiging isa sa mga nawawalang kaluluwa ng San Lazaro? Tumingin ako sa kamera na hawak ni Ben. Ang pulang ilaw nito ay kumukurap pa rin, nagre-record. Kinuha ko ang recorder mula sa aking bulsa at nagsimulang magsalita. Ako si Lara. At ito ang huli at totoong kwento ng San Lazaro. Humakbang ako palapit sa kanila. Ang tunog ng kampana ay muling umalingaw-ngaw at sa pagkakataong ito, kasabay na nito ang pagtanggap ko sa aking bagong tahanan. Dahil minsan, ang pinakamagandang kwento ay hindi isinusulat. Ito ay isinasabuhay, magpakailanman. Kung sakaling mapadpad kayo sa isang lugar na tila iniwan ng panahon, kung saan may pagkaing nakahain pero walang kumakain, huwag na kayong magtagal. Dahil baka sa susunod na pagtunog ng kampana sa hating gabi, isa na kayo sa mga hinihintay nila. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kababalaghan. Laging mag-iingat.